Ano ba ang kaibahan ngayon nung mawala itong si Martires diyan sa ombudsman at nung mawala si Chis Escudero bilang Senate President diyan sa ating Senado kung ang pag-uusapan ay tungkol kay Sara Duterte? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Napakalaki po. Nung si Martires ang nakaupo bilang ombudsman, wala siyang ginagawang pag-iimbestiga kay Sara Duterte. Dahil kinakatuwiran ni Martires na dapat unahin daw ang resulta or unahin daw ang magiging resulta ng impeachment court na nag-initiate nga ang lower house at dinala sa Senado. Pero alam na alam naman natin ng panahon na yan, napakalakas ng suporta nitong si Sara Duterte sa Senado. At alam nga natin ang nangyari. Ngayon ay naka-archive yung kaso ng impeachment na yan na sa ngayon, either buhayin yan, kunin sa archive, or mag-file ng bagong impeachment case ang Kongreso at huwag nang antayin ang resulta ng mga i-file na mga petition diyan sa Supreme Court. So ngayon, na iba na ang nakaupo ng ombudsman ay si Boying Rimulya. Ano ang pagkakaiba nito ngayon? Malaki po na wala na ang shield, na wala na ang panangga nitong si Sara Duterte diyan sa ombudsman. Ang katanungan na pwede ba siyang imbestigahan ng ombudsman kahit siya isang impeachable officer? Pwedeng-pwede po. Ang pagkakaiba lang, ang gagawing investigasyon ng ombudsman ay mangalap ng mga ebidensya, tingnan yung culpability nitong si Sara Duterte, pero hindi nila maipa-file sa Sandigan Bayan. Ang pag-prosecute, kung meron mang mga ebidensyang nakuha, ang gagawin ang pagpaprosecute dito kay Sara Duterte ay pagka nawala na siya sa pwesto bilang Vice Presidente. Pero ang karapatang pag-iimbestiga ng ombudsman ay laging nandiyan. Hindi nga lang ginawa yan ni Ombudsman Martires nung siya nakaupo dahil alam naman natin, itong si Martires ay kakampi ng mga Duterte. Na sana nga ay maimbestigahan dito dahil mukhang maraming dapat itong ipaliwanag sa bayan. So ngayon, ano ang kabuluhan nitong gagawing investigasyon ng ombudsman, nitong grupo ni Ombudsman Boying Rimulya? Ito pong gagawin nilang pag-iimbestiga ay napaka-importante kung magkakaroon ng bagong impeachment case na ihahain diyan sa lower house at kung magpapatuloy ito doon sa Senado. Ang gagawing pag-iimbestiga ng ombudsman ay makakatulong. Ang mga ebidensya niya na makakalap ay pwedeng dalhin at ibato diyan sa impeachment court. Lahat ng makukuha niyang ebidensya na magsasabing totoo or guilty itong si Sara Duterte sa mga ina-accuse diyan sa Kongreso ay malaking tulong sa kanila para patunayan nga itong culpability or ang pagkakasala nitong si Sara Duterte. At ano ba ang extent ng powers nitong ombudsman? Ano ang pinakamalaking ebidensya na matagal nang inaalagaan ng mga Dutertes na wag lumabas? Ang ombudsman po ay merong kapangyarihan na isobpina ang bank records nitong sila Duterte. Ito yung matagal nang sinasabi ni the former Senator Sonny Trillanes na may mga bank accounts itong mag-ama at kasama na rin yung iba pang mga miyembro ng pamilya na nagtutukoy kung saan nanggagaling yung pera na pumapasok sa mga bank accounts nitong sila Sara at Digong Duterte. Pagka nag-lapse na yung 1-year prohibition, meron at merong magpa-file. Ang advantage dito sa bagong Supreme Court ruling na sinasabi nila na ang impeachment
process ay kailangan dumaan sa investigasyon ng Committee on Justice sa House of Representatives. Hindi daw pwede yung pina-fast track. Kailangan daw mag-conduct ng hearing sa House. Mas maganda yon kasi magsisimula yung basically paglilitis kay Sara sa House of Representatives. Makikita na ng taong bayan, makakakuha na ng mga iba't ibang ebidensya, mga testigo, na hindi na-i-interrupt ng mga makaduterte na senador, kaya nila Marcoleta, nila Cayetano, o sino man. Di ba? Kasi yun, iaharas pa nila yung mga testigo, yung mga abogado. Pero dito, parang Quadcom environment sa House. So they can have that for 2 months, no, 60 days na hearings at makikita ng taong bayan as early as that point kung meron talagang basihan. Then we will see kung ano mangyari from that point on. Ano ba yung sa tingin nyo ayaw na ayaw ni Sara Duterte na lumabas tungkol sa kanya? Malagay ko yung bank accounts issue. Isang mabigat na ano yan, na issue na talagang pinagtatakpan na nila noon pa, di ba? Kagaya nga nung isang hearing ng Quadcom na nandoon pa si Duterte noon na kino-corner siyang pumirma ng waiver. Ayaw niya talagang pumirma ng waiver hanggang sa gumawa na lang ng eksena para mabago yung subject. Inabang kayo ng mic, ito ba yan? Oo, yun yun. Yun yun. Okay. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Ayaw, di ba? Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganun. Give me a no. Sampalin ko sa Chairman, session suspended. Suspended. Lulo mo. Lulo mo. Lulo mo. Kaya sabi At nung time na yon, ando doon si Sara Duterte sa likod. Nakikita niya yung mga sinasabi ko. Pero hindi siya nagkomentaryo ni isa tungkol doon sa mga nilabas ko. Kasi alam niya totoo. Alam niya totoo yan. So, isa yan. Di ba? Tapos, ito ngayong nangyari dito sa Quadcom. Tungkol sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, iba-iba pang mga bogus na pangalan. Alam niyo, pagka nilagay yan sa isang impeachment process, kahit sa House of Representatives pa lang, yung audience mas lalawak, 'di ba? Mako-cover ng media ulit, mapapakita ulit yung mga issue na to. At talagang walang kalusot-lusot, lalabas doon yung paano nilusta yung 125 million pesos in just 11 days. May kita yung magkano yung 250,000 pesos na bayad sa safe house per day, 'di ba? Tapos itong yung mga ghost employees, ghost activities ginamit para i-clear yung mga confidential funds. Mahirap ito mahirap ito depensahan. Hindi niya to na-depensahan nung Quadcom pa lang, lalo ngayon sa impeachment trial na. Dito kitang-kita kung gaano kapikon itong si Digong Duterte kay Trillanes. Lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan yung tungkol sa bank account nga na nang bluff na naman, ipinakita na naman ni Digong Duterte kung paano siya man-bluff nung sinasabi niyang pipirma daw siya ng waiver. Pero nung sinabi nung presiding officer na gagawa na ng waiver ngayon, pirmahan niya na. Ito, gumawa na ng eksena na kunwari babatuhin niya ng mic si Trillanes at doon nga, itong mga kapanalig niya, kunwari nagkagulo, gumawa na rin ng commotion para, alam niyo na, wag na matuloy yung ganong usapan. Kaya nga ngayon, dahil dito sa ombudsman, pwede namang ang ombudsman na ang mag-initiate na makuha yung bank records na yan. Kaya iba na usapan ngayon. Hindi mo na kailangan ng waiver pagka meron ka ng kaso sa ombudsman. Na yun na nga ang mangyayari ngayon. Through ombudsman, gagawin na yung pag-request ng bank records doon sa accounts na sinasabi ni Trillanes. Ganyan po kalakas ang kapangyarihan nitong ombudsman. Pwede nilang isubpina yung bank records ng mag-ama para patunayan na may koneksyon nga sa droga itong mga accounts ng mga Dutertes. Dahil sa ang claim nga ni Sunny Trillanes, may mga regular na pumapasok na pera diyan sa accounts na yan na nanggagaling sa mga drug lord. So, daming evidence po ito pag lumabas galing sa bangko at maipresent sa ombudsman.
Yan po ang hindi magawa noon nung nasa kapangyarihan pa ito si Digong Duterte. Dahil kontrolado niya itong si Martires. Hindi naglalabas ito at ayaw niyang imbestigahan. Ang dami nitong hinarang ni Martires, pati yung paglalabas ng SALN. Hinarang nitong si Martires. Kahit na po nanggigigil ang mga taong bayan, walang magawa ang mamamayang Pilipino. Ang gumawa ng ruling po niyan, itong si Martires. At hindi niya in-entertain yung pag-iimbestiga dito kay Sara Duterte. Itong gobyerno na ni PBBM. Wala ring nangyari hanggat siya ang nakaupo na ombudsman. Wala pong pagkilos na nangyari dyan. Ngayon na lang po nagkakaroon ng panibagong buhay yung pag-iimbestiga na yan dahil nga si Boying Rimulya na ang ombudsman. So yung mga kaso na i-file ng civil society against Sara Duterte gaya ng plunder, malversation of public funds, bribery, betrayal of public trust at iba't iba pang mga kaso ay umaandar na ngayon. Hindi gaya nung nakaraang administrasyon at hindi gaya nung si Martires pa ang nakaupong ombudsman. Pero may mga nagtatanong, may mga issue at may mga questions na nagsasabing hindi daw ba immune from suit itong si Sara Duterte? Hindi po immune from suit itong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi siya pwedeng tanggalin or hindi siya matatanggal dahil lang sa mga kasong i-file niya sa ombudsman. Dahil ang ombudsman nga ay hindi rin naman aabante papuntang Sandigan Bayan para i-prosecute itong mga kasong ito kahit makitaan nila ng ebidensya at culpability itong si Sara Duterte. At aantayin pa nga na matapos ang term niya sa 2028. So ngayon, ano ang value nitong i-file sa ombudsman? Yun nga po yung sinasabi natin na itong mga makukuhang ebidensya rito ay malaking tulong naman doon sa gagawing impeachment proceedings. Kung yan ay maipa-file diyan sa Kongreso. So hindi po baliwala ito. Kaya nga nung una, nung si Martires pa ang nakaupo bilang ombudsman, the people were hoping na dapat imbestigahan din ni Martires or dapat maimbestigahan din sana sa ombudsman itong si Sara Duterte na hindi nga ginawa nitong si Martires dahil kakampi niya nga itong si Sara Duterte. So ngayon, wala nang pagtataguan itong si Sara Duterte. At isa sa pinakamalaking ang ebidensya na pwedeng lumitaw dyan once umandar na ang investigasyon sa ombudsman, ito nga yung bank account na nagsasabing meron ngang suporta na nanggagaling sa mga drug lords according to Sonny Trillanes na nagre-remit regularly dito sa mag-ama. At hindi lang sa mag-ama, sa iba pang miyembro ng pamilya nila. Yun ang lalabas dito. Kaya nga kung tutuusin, kahit na si Sara Duterte ay hindi matanggal, assuming hindi matuloy ang impeachment or assuming umabot pa sa 2028 yung pagdinig ng impeachment proceedings na to, dahil sa laki at sa baho ng mga ebidensyang lalabas dito, sa palagay ko naman, malaking bahagi ng mga supporter nila ang mate-turn off na rito. Of course, meron pa rin diyang maiiwan yung sobrang mga loyal, yung mga tinatawag nga ni Sal Panelo na mga blind followers na hindi pa rin mawawala ang pagsuporta sa mga Dutertes. Pero sinasabi ko nga, sa baho ng ebidensyang lalabas na to, yung ebidensya ng mga bank accounts na nanggagaling umano, sabi nga ni Sonny Trillanes, sa mga drug lord, ewan ko na lang kung itong mga DDS supporters na to ay walang makakaltas na malaking bahagi dyan. Kaya nga itong si Sara Duterte, tuloy-tuloy ito sa propaganda niya. Itong si Sara Duterte, tuwing magsasalita, puro propaganda. Inaalagaan niya yung suporta ng mga DDS sa kanya. Wala siyang ginawa kundi siraan yung gobyerno at ipromote ang sarili niya at pabanguhin ang itsura ng pamilya niya dahil nga doon sa suporta ng DDS. Kailangan niyang gawin yan. Propaganda po ang tawag dyan. Pero may limitasyon yan. Katulad nga ngayon, lumitaw na yung isang Madriaga
na nagsasabing dati siyang intelligence officer na nagtrabaho kila Digong Duterte hanggang dito kay Sara Duterte. At napakarami niyang alam ng mga information tungkol nga sa pera. Isa pinakamalaking pinakamalaking usapin na nangyari yung kanyang confidential funds na umabot sa 125 million na hindi niya maipaliwanag. At ang nakakaalam pala ng detalye niyan ay itong si Madriaga. Kaya ngayon naglalabasan na. Ang lalaki na ng mga problema ni Sara Duterte na nagtatama-tama doon sa mga hinala sa kanya. Lalong-lalo na nga kung itong pag-iimbestiga ng ombudsman ay mag-umpisa na. Magtatama-tama po ito, mag-aabot-abot na rito yung mga ebidensya na matagal nang kinakatakutan ni Sara Duterte na alam niya magdidiin sa kanya. Kaya yung pangarap ni Sara Duterte na maging presidente ay mukhang malabo na po. Dahil ngayon, yung pag-iimbestiga sa ombudsman, yung paglitaw ni Madriaga, yung ginawang investigasyon sa Kongreso, yung bagong ifa-file na impeachment cases, lahat po ito ay maglalabas na ng tunay na kulay nitong si Sara Duterte. At hagip na rito yung kulay nitong si Digong Duterte at ng iba pa. Yung iba pang mga personalidad na nagmamalinis na walang ginawa kundi pintasan ng gobyerno katulad na itong si Harry Roque. Magpapatong-patong po ang mga ebidensya, maglalabasan lahat yan, at lahat ng mga itinatago nilang baho ay maglalabasan na. Hindi na nila maiiwasan ngayon yan dahil kulang na po ang kanilang panangga. Yung mga matitinding panangga nila ay natanggal na, gaya ni Martires. At yung panangga nila sa Senado, tulad nila Chis Escudero at iba pa, na ngayon may kanya-kanya na ring haharapin na kaso. Kaya ito po ay malaking development, malaking bagay para sa mamamayang Pilipino na matagal na tayong pinaglalaruan itong mga politicians na to. Matagal na tayong pinaglalaruan ng mga Dutertes na kahit na nung time na may pandemic, gumawa pa rin sila ng maraming pera. Baliwala sa kanila ang sitwasyon, binaliwala nila yung kalagayan ng mamamayang Pilipino na nagkakamatayan na. Ang dami nagkasakit pero gumawa pa rin sila ng pera. Yung mga nakapaikot sa kanila na mga Chinese advisors daw, sila ang ginamit para magkamal ng katakot-takot na pera itong panahon na nakaupo sila bilang presidente, itong mga Dutertes. At alam na alam pa nga natin, di ba? Na dapat maimbestigahan din itong Pulong Duterte na to. Na alam natin itong si Pulong Duterte ay dapat maimbestigahan din tungkol doon sa 51.7 billion pesos na the last 3 years ibinaba dyan sa Davao City ng kanyang ama. Dapat tingnan maigi yan dahil hindi rin nakaligtas sa pagbabaha itong Davao City na supposed to be yan ang paggagamitan ng pera na yan. Malaking bahagi ng pera na yan ay dapat ginamit sa flood control projects na hindi nga nangyari. So ngayon, sinasabi nga natin, mababalatan ng husto itong mga Duterte. Yung mga itinatago nila ay maglalabasan na dahil kulang na ang kanilang panangga. Malaking bahagi ng panangga nila ay nawala na. Kaya't napakagandang development ito, yung pagpa-file ng kaso sa ombudsman, yung uumpisahan na namang panibagong impeachment case, yung paglitaw ni Madriaga, lahat ng ito ay magsasabi ng katotohanan kung anong klase itong si Sara Duterte na nagmamadaling maging presidente para makaiwas doon sa mga kaso nila, kasama na yung mga kaso ng mga kaibigan nila na nasasabit na ngayon sa mga anomalya. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo at partingin natin sa ating
mga kinauukulan na tayo ay nagbabantay. Hindi tayo tumitigil hanggat hindi umayos itong ating gobyerno. At pakishare po natin ang ating episode ngayon ng makarating sa maraming tao, malaman nila ang ating mga pinag-uusapan dito at matulungan ang aking munting channel para lumaki at lumago ang ating community. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo ulit.